Nagtataka si Jimmy kung sino ang gagastos ng napakaraming pera para makuha ang tatlong aesthetics at para sa anong layunin. Hinihiling ni Jimmy sa mga bandido na bigyan siya ng mga sagot sa mga tanong na ito. Gustong malaman ni Jimmy kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, at nagsimula ang mga bandido. Tumingin sa isa't isa ng may takot ang kanilang mga mata at ang kanilang mga mata. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagsasabi kay Jimmy na talagang hindi nila alam kung sino ang may pananagutan. Napagtanto ni Jimmy na maaring kailanganin niyang makipag-usap sa kanilang amo, si Lee Powell Yong, para makakuha ng mga sagot, kaya tinanong niya sila kung kilala ang kambal na ganid. Ang isa sa kanila ay tumugon na, oo, lalo na sa likod ng mga kalye ng Danjiangkou. Narinig niya na ang mabagsik na kambal ay pumatay ng isang respetadong martial artist sa ibang lugar at humingi ng kanlungan sa Danjiangkou. Tinanong ni Jimmy kung magkano ang halaga ng mga ganid na kambal, ibig sabihin ang bounty sa kanila. Ang lalaki ay tila tuliro, ngunit sa huli ay sinabi na ito ay tungkol sa 10 silver yang. Napamura si Jimmy, na nagsasabi na ito ay masyadong mura. Idinagdag niya na sila ay kambal na ganid, ang kilalang Danjing na kambal, sa wakas ay tunay. Nagtanong sa kanila kung ano ang mga gamit nila. At ng kanyang mga kasama. Nagtataka sila kung bakit humihingi si Jimmy, ngunit ibinibigay nila sa kanya ang lahat ng pera na mayroon sila. Sinasabing ito ang lahat ng nakuha nila. Pinayagan sila ni Jimmy na pumunta si Cheng Seng at si Chung Wu ay nagulat. Dahil kinuha lang ng kanilang amo ang pera, ang mga tulisan at ang mga tulisan. Pagkatapos ay binalaan sila ni Jimmy na huwag sabihin sa kahit kanino ang nangyari. Pumayag naman sila sa kasunduan. Hawak ni Jimmy ang isang barya at sinabing kung hahanapin niya si Lee Power at hindi niya makuha ang impormasyong kailangan niya ibaluktot niya ang barya sa pagitan ng kanyang mga daliri, na tinatakot sila. Nangangako sila na lalayo sila sa malayo at magiging mabubuting tao. Nangako silang hindi nagagawa ng masasamang bagay muli, ngunit sinabi ni Jimmy sa kanila na hindi ito kailangan. Dapat silang magpatuloy na manirahan sa likod ng mga kalye at mangolekta ng mga bayarin para sa proteksyon. Sinabi niya na ang mga tao ay dapat mamuhay sa paraang gusto nilang mamuhay ng hindi nagbabago, gayunpaman, iginiit nila na natutunan nila ang kanilang aral at nais na maging mabubuting tao mula kay Mao. Nangako sila sa kanilang sariling mga pangalan at maging sa pangalan ng kanilang ama, ngunit talagang nagalit si Jim Mo at sinigawan sila. Sinabi niya sa kanila na sinabi niya na dapat lang silang mamuhay sa paraang gusto nila. At dapat na ihinto ang pag-istorbo sa kanya at umalis na. Tumakbo silang lahat. Humihingi ng tawad at nangako na hindi na nila iyon gagawin muli, at nakikiusap sila kay Jimmy na patawarin sila. Samantala si Sheng Wu at Sheng Sheng ay kapwa nagulat. Nagtataka sila kung gaano kalupit na bugbugin ang mga masasamang iyon at magnakaw pa sa kanila. Ito ay hindi isang bagay na dapat gawin ng isang aesthetic. Inutusan ni Jimmy sina Sheng Wu at Sheng Sheng na buhatin ang kambal na ganid at pagkatapos ay sinabihan silang bumaba ng bundok. Sinabi ni Jimmy na tiyak na hindi lamang ito. Dumating sila sa pasukan ng bansang Fangshuan sa Danjiangkou at hinanap ang korte ng mahistrado. Sinabi ni Jimmy kina Cheng Wu at Sheng Sang na papasok siya upang makipag-usap sa mahistrado at dapat silang magtimbang dito. Minsan na silang pumayag. Si Jim, pumasok na sa court, parehong sina Cheng Wu at Sheng Sheng nagaman ang pakiramdam dahil makakapagpahinga na sila sa wakas. Hindi pa sila nakapagpahinga sa lahat sa pagtatapos ng kanilang mga paglalakbay. Tinanong ni Chang Wu si Chung Sheng kung sa tingin niya ay normal ang ugali ni Master Uncle Jimmy. Alam niyang maaaring mahigpit si Jimmy, ngunit ang paraan ng pakikitungo niya sa mga bandidong iyon ay hamarang si Sheng Sheng at sinabing hinahangaan niya ang paraan ng Master na si Uncle Jim. Nahawakan mo ng maayos. Ipinaliwanag niya na ang mga taong nakatagpo nila noon ay mga bandido na nagpahirap sa buhay ng maraming tao. Tinanong ni Chongsheng si Chung Wu kung sa tingin niya ay babalik ang mga bandidong iyon sa paggawa ng masama. Ipinunto niya na noong sila ay tumetakas, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng takot, na nagpapahiwatig na sila ay nawala ang kanilang motibasyon. Sila ay tumakas sa tapat ng direksyon ni Danjiangkou, kaya't malamang na hindi na sila babalik. Binahagi ni Chongsheng na nawala ang kanyang buong pamilya, ang mga magnanakaw na brutal na pumatay sa mga inosenteng taga-nayon at sa kanyang pamilya ng walang dahilan. Kung hindi napadaan ang Elderman, Mayang Wa, na dumaan sa lugar kung nagkataon, hindi na mabubuhay si Chung Seng. Ngayon, nagawa ni Elder Mayongdong na talunin ang mga tulisan at ibinigay sila sa mahistrado. Tinanong ni Cheng Sang si Chanwu kung alam niya kung ano ang nangyari pagkatapos nito. Alam niya.
Ipinaliwanag niya na narinig niya na ang mga magnanakaw ay pinalaya sa pamamagitan ng panunuhol sa walang kahihiyang nagnanakaw pa rin ng mga tao hanggang ngayon. Si Cheng Wu ay nag-aalala para kay Cheng Sheng. Ipinahayag ni Cheng Sheng na hinding-hindi niya patatawarin ang mga magnanakaw na iyon at gusto niyang patayin sila balang araw gamit ang sarili niyang mga kamay. Ito ang dahilan kung bakit ginawa niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pag-aaral ng espada. Gayunpaman, patuloy na pinapayuhan ni Master Uncle Jinzhou at ni Elder Mianhua si Chongsheng na maghanap sa kanyang sarili at makahanap ng kapatawaran, ngunit iba si Master Uncle Jimmy. Ipinaliwanag ni Chongsheng na salamat kay Master Uncle Jimmy, natutunan niya kung ano ang ibig sabihin ng tunay na patnubay. Ang gabay sa simpleng salita ay tungkol sa pagbibigay liwanag sa iba. Ipinagpatuloy ni Chongsang sa pagsasabing pinarusahan ni Master Uncle Jimmy ang mga bandido dahil sa pananakot sa buhay ng iba at pinilit pa silang gumawa ng mas maraming krimen para lalo silang matakot sa kanya. Naniniwala siya na gustong itanim ni Master Uncle Jimmy ang mensahe sa kanilang isipan na kung gumawa sila ng krimen, tiyak na hahanapin at parurusahan niya sila, ngunit may mga taong nabubuhay sa mahihirap na sitwasyon sa kanilang sarili, ngunit nagdadala ng liwanag sa mundo. Nagpasya si Chongsheng na napagpasyahan niyang tahakin ang mapanghamong landas para maliwanagan ang mga gumagawa ng mali, anuman ang kahihinatnan. Determinado si Cheng Sheng na maging disipulo at sumunod kay Jimmy. Nagsimulang umiyak si Sheng Wu, napagtanto na may malalim na intensyon ng Master Uncle sa likod ng kanyang mga aksyon, ni hindi niya alam ang tungkol dito, at nakaramdam siya ng matinding damdamin. Samantala sa loob ng opisina, sinisigawan ni Jimmy ang maestrado, nagtatanong kung hindi niya nakita ang gawain ng mga ganid na kambal sa labas, nasugatan sila sa mga hiwa at punit na damit, ngunit binigyan lamang sila ng maestrado ng 20 yang. Nakiusap si Jimmy sa maestrado na bigyan siya ng isa pang yang, isa lang, ngunit tinawag ng maestrado si Jimmy na isang pinakamatakim na boses at ipinaalala sa kanya na sinabi na niya na ang kanilang bounty ay naayos sa 10 yang. Ipinunto rin niya na ang isa sa mga bandido ay may durog na mukha kaya mahirap silang makilala. Tatanungin ni Jimmy ang maestrado kung sinusubukan niyang akusahan ang isang wooden sex aesthetic ng pagsisinungaling. Ipinaliwanag niya kung gaano kahirap makuha ang mga bandido. Ang maestrado ay nag-aatubili na sumang-ayon at sinabi kay Jimmy na bitawan ang kanyang kwelyo. Inamin niya na sa 10 taon niyang pagtatrabaho, hindi pa siya nakaka-encounter ng isang aesthetic na tulad ni Jimmy. Idinausdos niya ang isang yang na barya kay Jimmy at sinabing, narito. Kinuha ni Jimmy ang barya at binasbasan ang maestrado, pagkatapos ay tinanong niya ang maestrado kung may kakilala siya na nagngangalang Li Paul. Tinanong ng maestrado kung ito ay si Li Paul mula sa sekta ng Eight Dragon, kinumpirma niya na kilala niya si Li Paul, na laging nakakatakas tulad ng isang loach. Pagkatapos ay nagtanong si Jimmy kung magkano si Li Pavilion, ang maestrado ay nalilito at nagtanong kung ano ang sinasabi ni Jimmy. Iminumungkahi ni Jimmy na si Li Paul Yang ay dapat magkaroon ng bounty sa kanya. Ibinunyag ng maestrado na si Paul ay 29 ang bounty. Si Jim, na talagang nasa sabik at nagkomento na si Li ay isang tunay na masama, ambisyosong tao. Iniisip ni Jimmy na habang kailangan niyang makuha si Li ay kailangan din niyang alagaan ang sarili niya. Una, humihingi siya ng paumanhin na umalis para sa kanyang gagawin. Tinanong ng maestrado si Jimmy kung sigurado siyang gusto niyang hulihin si Li. Sumagot si Jimmy na marahil dahil kailangan. Ipinaliwanag ng maestrado na ilang beses na rin nilang sinubukang hulihin si Li, ngunit siya ay isang bihasang martial artist na napaka-ailap at mahirap hulihin. Napagtanto ni Jimmy na magaling si Li sa martial arts, pagkatapos ay si Jimmy, na may realize, si Dan Jiangko ay nasa teritoryo ng pamilya Jiago. Maliban kung ang masamang sektang aktibo ay naghahanap ng conflict, hindi nila mapalawak ang kanilang teritoryo doon dahil ang Jiago family ang namumuno, kaya hindi lang dapat maraming malalakas na martial artist sa lugar, ilan lang ang small-time thugs sa likod ng mga kalsada, at ito ay medyo halata kung saan nila itatago ang pagsusugal na night market at ang red light district. Sa tingin ni Gino na sila ay napaka-incompetent. Dahil si Jim kung nasaan sila, dapat ay madaling silang mahahanap. Nagkomento si Jimmy sa kung paano ang mga maestrado sa mga araw na ito. Hindi masyadong competent sa akin. Anyway, may itatanong si Jinwoo kay Li at gusto rin niyang kumita ng dagdag na pera. Sabik na siyang makilala si Li Paul Riang. Si Cheng Wu at Cheng Sang ay tumatakbo patungo kay Jimmy na ikinagulat niya. Ipinahayag nila ang kanilang paggalang kay Jimmy at ang kanilang pangako na palaging sundin siya. Natarante si Jimmy sa gawin nila.
Saka napagtanto ni Jimmy na 2 oras na pala itong naglalakad. Habang may bitbit na bagahe at 2 tao, medyo nabaliw na yata sila sa gutom at pagod. Hiniling ni Jimmy na huminahon sila at nagmungkahi na kumain na sila. Tinanong ni Changwoo kung ito ay para sa hapunan, at kinumpirma ito ni Jimmy. Ipinahayag niya na ito ay isang espesyal na araw ngayon, ang kanilang unang araw sa labas, kaya dapat nilang tamasahin ang isang maayos na lutong pagkain. Lahat ay nasa sabik at sumang-ayon na kumain. Sa Ocean Moon Pavilion ay isang ina na papalibutan ng mga bundok sa lahat ng panig, at ang pangalan nito ay tumutukoy sa buwan, na sumasalamin sa dagat sa loob ng inn. Patuloy silang nag-order ng karne nang walang tigil, at sinabihan ni Jimmy ang kanyang mga nasasakupan na kumain hanggat gusto nila, dahil ngayon ay maaari nilang kainin ang lahat ng gusto nila. Masaya si Cheng Woo sa paghahanap ng restaurant na nag-aalok ng unlimited na karne, at nakita ni Chung Sheng na masarap ang karne. Iniisip niya kung ito ba talaga ang lasa ng karne. Napagtanto ni Jimmy na parehong nababaliw ang kanyang mga kasama dahil sa mga pampalasa na ginagamit sa pagkain. Nagulat ang mga tao sa loob ng inn nang makita ang mga batang aesthetics na kumakain ng karne. May nagkomento na narinig nila na humihina na ang sekta ng Wudang at may nagtatanong kung sila ay mga impersonator. Sinabi ni Jimmy sa kanyang mga tagasunod na huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang iniisip ng iba at kumain ayon sa kanilang puso. Tinanong ng isa sa mga parokyano ng inn ang kanyang amo kung ito ang mga aesthetics. Binanggit ng young master, ang master ay tumugon na tila ang 8 Dragons Gang ay nabigo sa kanilang misyon. Ang sabi ng master, na pinili na ito ay isang magandang desisyon na pumunta dito at tingnan kung ano ang nangyayari. Nagtuturo siya, piniling hanapin si Lee at mang-alap ng detalyadong impormasyon tungkol sa nangyari. Binanggit ng master na agad siyang mag-uulat pabalik sa ulo ng pamilya. Napagtanto niya na ang master ay nagtatrabaho para sa pinuno ng pamilya Wu. Iniisip niya kung dapat ba nilang alamin kung bakit sila ay nasa imahinasyon. Gayunpaman, nagpasya siya laban dito, iniisip na wala siyang pakialam tungkol sa kung ano ang gusto ng isang taong gawin sa Wu family head. Malamang na dumating sila upang siyasatin ang Fang Xuan na nasa kanilang jurisdiksyon. Ang lalaking ito ay si Jago Jiang, ang pangalawang anak ng pamilyang Jago, main sa Danjiangkou. Tanong niya sa bodyguard niya, hindi ba't matagal na silang nakakita ng aesthetic Wudang sect, kung saan sinagot ng bodyguard na si Beng Hao. Idinagdag ni Beng Hao na pagkatapos ng isang kalunos-lunos na insidente noong nakaraan, ang Wudang sect ay itinulak palabas mula sa gitna ng 8 kasarian at ihiwalay ang kanilang mga sarili sa mundo. Nagtataka si Jago kung ang Wudang sect laging kumakain ng karne. Ang Jago main family ay nakabase sa Mount Longchong. Itinatag nila ang kanilang sarili sa 5 pangunahing lugar sa Hebei Danjiangkou, Yang Yiqing, Wuhan at Mount Longjiang. Ang Jiang family ay isang kilalang martial arts clan na umiral sa maraming henerasyon. Sa Danjiangkou lamang, mayroong mahigit 100 tao na may kaparehas na apelyido, kabilang ang mga direkta at hindi direktang inapo. Kung isa sa alang-alang ang mga kaakibat na mandirigma, iskolar, mga ngalakal at manggagawa, ang sa kanilang bilang ay natural na umabot sa libo-libo. Si Jago Jiang, ang direktang inapo ng Jago family at ang pangalawang anak ng Danjing province, ay mayroong napakalaking impluwensya sa Danjiangkou na hindi madaling mailarawan. Napansin ni Jen na base sa kabataang hitsura ng mga aesthetics na ito, malamang na second-class disciples sila. Mukhang nasasarapan sila sa kanilang pagkain ng karne. Ho remarks na kung ang pangalawang klase ng mga disipulo ay ganito ang hitsura, madaling isipin kung ano ang mas mataas. Nagustuhan ito ng mga ranggo na miyembro. Naniniwala siya na ang sektang Wudang ay humihina. Tinanong ni Jiang si Gaho kung talagang iniisip niya, kahit na ang Wudang sect ay maaaring liblib sa mga bundok, sila ay mabigat pa rin, tulad ng isang tigre. Sa mga tigre na ito, maaaring mayroong isa na nagugutom, at ang tanging dahilan ng pag-alis ng naturang tigre sa kanyang kuweba ay upang maghanap ng pagkain. Sinabi ni John kay Gaho na gusto niyang malaman kung sila ay tunay na kakilakilabot, tulad ng mga tigre, o kung sila ay naging mahina tulad ng mga aso, kung sila ay mga pangalawang klaseng disipulo lamang, kung gayon ang kanilang mga kasanayan sa martial art ay dapat na nasa antas ng first-rate martial artist sa karkula niya. Iminumungkahi ni John na si Gaho, na umabot sa antas ng Mystic G ay maaaring subukan ang kanilang mga kakayahan nang hindi nagdudulot sa kanila ng pinsala. Tiniyak ni John kay Gaho na pagsubok lang ito, kaya hindi siya dapat lumayo. Sumasang-ayon si Gaho, at sinabing maglalapat siya ng sapat na panggigipit para mapahiya sila.
Isang maliit na gako ang lumapit kay Jimmy at nagtanong kung bakit ang Wudang Sect aesthetics. Sa lugar na ganito, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang bangkaho mula sa Jaga at Dan Jiangqiu. Binanggit ni Gaho na lagi niyang hinahangaan ang Wudang Sect at naniniwala na ang kapalaran nito na sila ay magkita. Siya ay nag-aalok upang bumili ang mga ito ng inumin. Sinabihan ni Jimmy si Gaho na magaling talaga siyang magsalita ng walang kaparerекon. Tinatanong niya kung bakit gusto ni Gaho na bumili ng mga inumin para sa aesthetics kung ang kanyang intensyon ay halata. Jimmy remarks na sila ay nagsisikap ng husto, na ikinagalit ni Gaho galit, at tinanong niya si Jimmy kung ano ang sinabi niya. Nagtataka siya kung bakit ganito ang ugali ng mga aesthetics. Pinapuna niya ang pananalita at pag-uugali ni Jimmy, na ikinukumpara siya sa isang matandang barbaro sa kalye. Para bang may suot ng nakaw na aesthetics uniform. Napagtanto ni Jimmy na napakaraming nakakaabalang tao sa buong araw, iniinsulto sila ng mga tao dahil sa kanilang mga gustong pagkain at panandali ang tumitig at umalis na hindi bagay kay Jimmy, ngunit sa simula pa lang, inis na siya ng mga tao ng Jago sa paligid. Sinabi ni Jimmy kay John kung gusto niya makita ang kanilang mga kakayahan ay maaari siyang bumaba at alamin ng personal. Tinanong niya kung bakit ipinadala ni Jago ang isa sa kanyang mga kampon sa halip na siya mismo. Nagagalit ito sa Gaho at hinihiling niyang malaman kung paano siya matatawag ni Jimmy ng ganoon. Tinanggihan ni Jimmy ang argumento at bumaling kay Chongsheng. Sinabi sa kanya na interesado ang taong ito sa kanyang mga kakayahan. Binabalaan ni Jimmy si Chongsheng na huwag lumaban ng walang kabuluhan. Sa pagkakataong ito, sinabing madidismaya siya kung gagawin niya iyon. Tiniyak ni Chongsheng kay Jimmy na huwag mag-alala. Habang si Gaho ay napasulyap John, napagtanto na hindi nangyayari ang mga bagay tulad ng kanyang pinlanong pamamahiya sa kanila. Iniisip niya kung okay lang ba na makipag-away ng ganito. Si John clenches ang kanyang mga ngipin at inis na ginulo ni Gaho ang sitwasyon. Gayunpaman, ginawa nitong mas madali ang pagtatasa ng mga kasanayan sa aesthetic ng walang anumang kabuluhan. Obserbasyon ni Jimmy na hindi lamang ang tunay na pagkain ng karne, ngunit siya rin ay nagsasalita at umaasal na parang mandarambong, na ginagawa siyang kakaibang pagpupulong. Si Jimmy ay hindi katulad ng anumang Wudang Sect disciple na nakatagpo ni John before.